Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode nitong ating maiksing komentaryo ni Attorney Enzo Recto. Mga kabunyog, kaugnay pa rin ito sa pagdinig ng Kamara. Marami nang nagtatanong sa akin, Attorney, nakalaya na ba talaga si Celes at saka si Badoy? Bakit sila pinalaya, Attorney? Hayaan nyo po, yan po ang topic ko mamayang gabi sa 9:30 na mga 9:30 mamayang gabi, abangan nyo sa ating gabi-gabing talakayan. Yun ang gawin kong topic. Kasi sa gabi-gabing talakayan, doon nakaantabay ang ating mga viewers eh. Kaya doon ko nalang i-discuss yan. Pero, ano't anuman, kung nakalaya man si Celes at si Badoy, itong mga naging desisyon kaugnay sa SMNI, lalo na yung suspension nito, na hinihiling ng Kamara sa National Telecommunications Commission na isuspend ng NTC ang SMNI dahil sa napakaraming violations nito, hindi po yan apektado. Iba namang issue yung kay Celes na pagkakakulong. Yung detention niya at nila ni Badoy, ano lang naman yun eh, dahil na-cite sila in contempt ng Kamara. Kung nakalaya man sila, hindi naman ibig sabihin yan na tapos na yung problema ng SMNI. Hindi po. Sa katunayan, mas malubhang problema nga ni Kibuloy, hindi naman si Badoy at si Celes. Kasi alam naman natin na yung pagkakakulong ni Badoy at Celes, hindi naman penalty yon ng krimen. Hindi. Ano lang naman yon. Na-cite sila in contempt dahil sa disrespectful conduct sa Kamara. Pero ang mas mabigat yung kinakaharap na problema ng SMNI kasi yun, kahit na nakalaya na sila Badoy at Celes, hindi pa rin ibig sabihin na ligtas na sa problema ang SMNI. Sa katunayan, tuloy ang suspension nito na nirekomenda ng Kamara, nasa National Telecommunications Commission na ang pag-i-implement nito. At kahit na ma-suspend ang SMNI, hindi pa rin tapos ang problema niyan. Kasi pag-resume ng January, pag bumalik ang mga kongresista, magkakaroon ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara at maaari pang humantong sa kanselasyon o revocation ng prangkesa nito. Itong suspension, pansamantala lang to. Pansamantala lang ito ngayon na hindi pa tapos ang pagdinig ng Kamara. Isa sa mga inuungkat ang issue ng pakikipagsabwatan ng SMNI sa China. At ito nga mga kabunyog, nitong nakaraang mga araw, naungkat na yung kasunduan o partnership, pakikipag-partner ng SMNI dito sa CGTN. Ano po ba ang CGTN? Ang CGTN, yan po yung China Global Television Network. Yan ay, kumbaga kung sa atin dito, PTV. PTV4. Yan ay pag-aari ng Chinese government. Kaya nga ayon kay Congressman Toby Chanko ng Nabutas City, sabi ni Congressman Toby Chanko, kailangang imbestigahan ang partnership ng SMNI at CGTN dahil na rin sa nangyayaring panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas, gayon din sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Tama po yan. Tama po yan mga kabunyog. Yang sinasabi na yan ni Congressman Toby Chanko ay totoo po. Mga kabunyog. Sa harap ngayon ng problema ng Pilipinas na itong China ay lalong pinapaigting. Pinapatindi ng China ang panghaharas, pambubuli, ang mga ginagawang panggigipit nito sa ating mga Coast Guard, sa ating Navy, sa ating mga mangingisdang Pilipino, hindi pwedeng hindi maungkat ito. Kasi nagbo-border ito sa katrayduran. Itong ginagawa ng SMNI na nakikipagkontrata, nakikipagpartnership, nakikipagpartner doon sa CGTN, nagbo-border ito sa katrayduran. Kasi ang kasunduan na yan mga kabunyog, kumbaga, yung mga balita sa China, yung mga sinasabi ng Chinese government, ibabalita din dito sa Pilipinas ng SMNI. Yun naman daw mga balita sa Pilipinas, ibabalita din ng CGTN.
kaya magpapalitan ng mga balita, ng mga kung anong mga content. Ang CGTN bilang state network ay magbibigay ng mga content, mga balita at kung ano-ano man sa SMNI. Ipi-play naman ng SMNI sa mga network nila, sa ano nila, sa mga sa programa nila. Yung Pilipinas naman magpapadala naman ng mga content sa pamamagitan ng SMNI, ipapadala naman sa CGTN. Ano bang magiging ano bang ipapadala ng China na mga gusto nilang ipalabas ng SMNI? Ay natural, state TV network yan. So ang lalabas diyan kung ano yung mga paliwanag ng Chinese government tungkol diyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Tulad ngayon, ano ba yung mga sinasabi ng Chinese government? Ay di ba sabi ng Chinese government, tayo daw yung nangpo-provoke, tayo daw yung nanghaharas. Pag naglabas ng official statement, yung Foreign Ministry ng China, ipi-play yan doon sa CGTN, yung network ng China. Tapos ipi-play naman ng SMNI dito sa atin. Yung mga paliwanag ng Chinese government, ipi-play nila yan doon sa kanilang CGTN network. Ipi-play naman ng SMNI dito sa atin. So nagiging kasangkapan ngayon ng SMNI ng China para sa pagkakalat ng kanilang propaganda. At ang propagandang yan, ang nakakaano dyan dahil kontra yan sa Pilipinas. Kaya yan po mga kabunyog ang katrayduran na ginagawa ng SMNI. Ano po yan? Sa tingin ko dapat talaga palalimin yung bagay na yan. Kasi nung nakaraang mga buwan, inanunsyo pa mismo yan ng SMNI. Sila ang nag-press release niyan. Na-discuss ko nga yan sa isang vlog ko kung natatandaan nyo. Yung pinagmamalaki nila na ang SMNI daw ay may partnership sa CGTN. Ngayon, yun namang mga programa ng SMNI, karamihan ng mga nagpuprograma sa SMNI, pabor naman sa China. Sila Roque, sila Eric Sele, sila Badoy, mga pabor sa China yan sila Panelo. Tapos sila si Duterte, nagpuprograma sa SMNI. Sila Sasasot, madalas ini-interview dyan. Yung mga Pilipino na kampi naman sa China, na nagpuprograma sa SMNI, ini-interview sa SMNI, ipi-play naman ngayon ng CGTN. Ipapakita dito doon sa China na sa Pilipinas, maraming Pilipino ang suportado ang China. Iilan lang naman daw ang mga Pilipino na kontra sa China. So gagamitin naman ngayon ng SMNI. Kumbaga yung mga maka-Chinang propaganda ng SMNI, ipi-play naman doon sa CGTN. Anong makakarating sa mamamayang Chino, sa mamamayan ng China? Iisipin ng mamamayang China, yung mga Pilipino pala, mahal pala tayo, gusto pala ng mga Pilipino yung ginagawa natin sa kanila. Kaya magiging kasangkapan ngayon ang SMNI para makabuo ng mga propaganda na pabor sa China. Ipi-play ngayon yan. Yung mga programa ng SMNI na pabor sa China, ipi-play naman ng CGTN doon sa kanila. Kaya mga kabunyog, ang mangyayari, magpapartneran, may partnership ang CGTN, yung CGTN at saka yung SMNI ay magiging magkapartner para yung propaganda ng China makakarating sa Pilipinas, mapapalaganap sa Pilipinas. Tapos yun namang propaganda ng yung mga maka-China na mga sinasabi sa Pilipinas, ipi-play naman doon sa China. Kaya yan mga kabunyog, kaya tama ito si Tubi Chanco. Kailangang imbestigahan ang partnership ng SMNI at CGTN dahil sa nangyayari ngayon na panggigipit sa China. Kasi yan, habang tayo pinapanawagan natin sa ating mga kababayan na huwag tayong maging kasangkapan ng China sa propaganda, heto naman ang SMNI mayroong formal na kasunduan sa CGTN, itong China Global Television Network. Nang inungkat ito sa pagdinig sa kamera, naghuhugas kamay yung presidente ng SMNI. Sabi ng presidente ng SMNI, sabi niya, ito, panuorin nyo to. Panuorin nyo, Ang ng SMNI, ang paliwanag ng presidente ng SMNI, hindi naman daw wala pa naman daw permadong kasunduan. Exploratory stage pa lang daw. Exploratory. Nagkita pa lang daw yung mga top executives ng CGTN at yung mga top executives ng
SMNI. Ano pa lang daw yun? Parang mga panimulang pag-uusap pa lang, wala pa naman daw kontrata talaga o kasunduan. Palusot naman ng SMNI. Sos, pagkatapos nilang ipagmalaki na mayroon ng kasunduan, tapos ngayon na nauungkat sa Kamara, alam nilang delikado. Pag naungkat na naman yung issue na yan, mahirap na naman nilang ipaliwanag yan. Kaya ang nangyari, ang sabi ng presidente ng SMNI, nagpapalusot, wala pa namang kasunduan. Ano pa lang, nag-uusap-usap pa lang daw. Kaya napipikon yung mga kongresista eh. Sabi ng mga kongresista, bakit nyo ba kami linuloko? Paano-ano kayo eh, deny kayo ng deny. Marami kayong pinagtatakpan. Kaya mga kabunyog, itong issue na ito ng CGTN, seryoso tong issue. Kasi, yung mga propaganda ng China, na ikakalat sa Pilipinas sa pamamagitan, unang-una, yung mga vloggers. Kasi di ba naalala nyo yung mga vloggers na DDS pinapunta ng China? Sila Attorney Trixie Cruz Angeles yata, pumunta doon. Sila Mark Lopez pumunta doon. 2 linggo doon. Sinagot yata ng China yung lahat ng gastos nila. 2 weeks sila doon. 'Di ba nabanggit 'yan sa privilege speech ni Senator JB Ejercito? Pero yung mga vloggers kasi yon, mga propagandist yon, sila yung magkakalat sa social media. Ikakalat nga naman ng troll. Pero paano naman yung mainstream media? Ibig sabihin yung talagang mga TV, mga radyo, yung kasi mga vloggers yun eh. Ito naman ngayon ang SMNI. May partnership sila sa CGTN. At hindi ito idininay ng SMNI na may partnership sila. Kasi sila nito ang nag-announce eh. Pinakita nila ito na, ito, ang galing ng SMNI. Kapartner na ngayon ang CGTN. Pinagmalaki nila yan nung wala pang problema. Ngayong may problema na, mali na, magiging dinidinay na nila ngayon. Ang sinasabi ng presidente ng SMNI, wala pa namang kasunduan. Ano pa lang yun? Nag-meet pa lang ang mga top executives. Hindi pa naman nagkakapirmahan. Di ba? Kasi alam nila na kapag napag-usapan yan sa pagdinig sa Kamara, mahirap nilang idepensa yan. Talagang ipapasarado na sila. I-revoke na ang kanilang prangkesa. Kasi katrayduran na sa bansa. Nagkakalat na sila ng fake news, ng re-red tag. Tapos ang dami pa nilang violations, hindi malinaw ang kanilang mga corporate records, yung mga sinasubmit sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, iba kaysa sa pinuprovide sa Kamara. Kung ano-anong mga palusot ang ginagawa nila. At kung ito pang itong tungkol sa CGTN na partnership ng SMNI, malala ito. Malala ito. Kaya ang mangyayari, kapartner na TV sa Pilipinas ng SMNI. Kasi talaga namang mga tao ni Duterte ang kapartner ng China dito sa Pilipinas. Kasi talagang grabe na itong ginagawa ng SMNI. Nagkakalat ng fake news, disinformation, red tagging, nagsisinungaling sa kanilang mga corporate records, mga buwis. Tapos ngayon, yung kasunduan sa China, sa CGTN, TV network ng China, para magkalat ng mga maka-Chinang propaganda. Lahat pong ito, tama lang, isarado na yung SMNI. Okay, so sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.